naging opinyon ng publiko. Ang iba hindi pabor sa isinasagawang paglilitis habang may nagsabi ring nararapat lamang ito para mapatunayan kung may katotohanan ang mga paratang sa Vice Presidente. Tunghayan ang kanilang mga naging saloobin mula sa report ni Graciela Corazon. Magkakaiba ang pananaw ng ilang mamamayan kaugnay ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado ngayong Hulyo 6. May mga nagsasabing mahalagang matuloy ang paglilitis upang mabigyang linaw at pananagutan ang mga isyu na kinakaharap ng Vice Presidente. May ilan ding nagpahayag ng suporta. Para sa kanila, hindi dapat husgahan ng Vice hanggat wala pang pinal na desisyon ang impeachment court. Maunawaan. Ang dapat na maunawaan, bakit uunawaan nila yung gano'n ng ano? Ang gusto namin, yung gusto ko, kaisa yung mga taong bayan na parang siya ay madiin sa mga kasalanan niya. Dahil binagbibintangan nila si Marcos na magnanakaw, hindi si Marcos, nahihirapan na rin sa taong bayan dahil bago siya umupo, ang dami na ng utang. Tapos yung mga kasama niya, isa rin mga kurakot pala, kaya ganito nangyayari sa mundo, sa Pilipinas. Si Sara kasi, marami din nagawang tama, marami din nagawang mali. Ganun yun. Kaya lang mag-ama sila. No comment. Para sa akin, kung halimbawa, kung mayroon talagang kaso, ano magagawa natin? Talagang yung mataas talaga makakuha nun, maghukom. Well, kung hindi naman siya talagang nagnakaw ng mga pondo ng bayan natin, doon malalaman ng mga taong bayan kung totoo ba talaga hindi siya nagnakaw or nagnakaw talaga siya. Bali yung ebidensya yung magpapasya kung talagang may kasalanan siya o hindi. Tingin ko naman dapat talaga matuloy yung impeachment ngayon kasi napaka-importante nito. At yun kagaya nga ng sinabi ko, kung wala siyang kasalanan talaga, dapat harapin niya yung impeachment. Financial assistance? Bakit kinukuha niya ba lahat? Hindi ba mayroong ang senior citizen binibigyan ng ayuda? Meron naman din kahit si mayor dito. Ito meron kami sa June na meron kaming allowance, grocery. Ganon. What kind of impeachment ba ang pinapasa sa kanila? Yun ang tanong ko. Yun ang sasagutin ko ng diretso. Hindi lang sila ang gumagawa, kundi yung nakaano sa kanila. Dahil walang imperfect dyan. Wala. Yun lang ang sinasabi ko. Walang perfecto. Samantala, bukod sa usaping impeachment, umaasa naman ang ilang publiko na hindi maaapektuhan ng issue ang pagtugon ng pamahalaan sa iba pang mahalagang suliranin ng bansa, kabilang na ang ekonomiya, trabaho at mga pangunahing serbisyo na aniya ay dapat mas bigyang pansin ng administrasyon. Kaugnay nito, 11 sa 14 na senador ang present sa unang araw ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Matatandaan na nagsimula ang impeachment trial laban sa Vice kung saan tatalakayin ang mga reklamong inihain laban sa kanya. Kasunod nito, hindi naman nagpakita sa Senado ang ikalawang Pangulo. Iginiit naman ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tungol na hindi maaaring pilitin si Vice President Sara Duterte na dumalo sa kanyang impeachment trial. Anya, may karapatan ng Vice Presidente ito laban sa self-incrimination at nasa kanyang desisyon kung haharap siya sa naturang paglilitis. Ang magiging resulta ng paglilitis ay inaasahang magkakaroon ng malaking epekto sa politika ng bansa, kabilang na ang nalalapit na halalan sa 2028. Para sa EuroTV News, Graciela Corazon, sumasaludo sa bawat Pilipino.